Okay guys, so sa video na to tuturo ko sa inyo kung paano mag-register sa XM at kung paano mag-copy trade, paano rin gumawa ng account sa XM. Okay? So usually meron akong binibigay na link. Okay, so yung link na yon ganito ang itsura niya. Okay, so once na maklik nyo yung link, ganito yung lalabas. Let's get used registered. Yan. Okay, so select nyo Philippines, tapos makikreate kayo ng email. So lalagay nyo yung email nyo dyan, tapos yung password lalagay nyo dyan. Okay, and then agree. Okay, and then click register. Okay, and then fill out nyo lang lahat ng mga nakapaloob dyan. Okay, so once na makapag-register na kayo dyan, okay, so ito na siya, kunyari maglalagin tayo. Okay, okay, so kapag nakapag-login na kayo, okay, so meron dito, may lalabas dito na verification. So hindi pa lalabas itong screen na to. So mag-upload pa kayo ng mga IDs nyo, mga document na kailangan. Okay, so kapag nakalabas na itong verified, okay, so pwede na kayong mag-deposit. Okay, suppose open an additional account. Sa akin kasi meron na akong account, so open an additional, pero ang lalabas dito open new account. Okay, so click nyo lang new. Okay, tapos fill outan nyo lang din yung mga lalabas doon na mga forms, password, email, ganon. So yun, after nun ganito yung lalabas. Okay, so select nyo lang siya. So once na nakaselect na siya, okay, yan. So ang pinili kong account type is standard. Okay, so standard kasi meron tong mga bonus kay XM, kaya standard ang pinili ko. Pwede rin micro, kaya lang nakakalito kasi yung bilangan sa micro, kaya in-standard ko na. Same lang din naman. Okay, ang leverage ko is 500:1 or 1:500. Okay, so pwede nyo siyang i-edit. Okay, change leverage. Okay, so kapag okay na, meron na kayong trading account, select option, or ito na lang diretso. So click nyo lang yung deposit. Okay, so pagka nakapag-deposit na kayo, select nyo lang yan. Okay, ito yung mga payment option. Yan. So merong diretsong GCash, yan, deposit to GCash. So pag sinelect mo to, dire-diretso yan doon sa GCash. Tapos lalagay mo yung GCash mo, kung magkanong amount na gusto mong ilagay. Pwede rin ng bank transfer kung galing sa mga bangko yung pera mo. Okay, so deposit, ito gagawin mo. Okay, so kung ano meron sa'yo dito na mode of deposit, pwede mong i-select. Okay, so kapag nakapag-deposit na kayo, yung account nyo is magkakaroon na ng ganito. Meron na siyang laman, may balance na siya. Okay, so ngayong may balance na siya, okay, balik lang tayo sa task, scroll up lang natin, and then click lang natin itong Explore XM Copy Trading. Okay, so select lang natin yan. Okay, ayan, so ganito yung lalabas dun sa dashboard ng Copy Trading. Okay, so ito yung mga pwede nyong i-kopyahin ng mga trader, yung mga yan. Yan, so mamimili kayo dyan kung sino-sino yung mga gusto nyong i-trade. So may mga minimum din sila na amount na pwede mong i-invest sa kanila or ipa-copy trade. Okay, so meron fee, ayan, so 10%, yan, fee 25. Ito sila, may mga Chinese pa, ayan, Bank FX, yan. Ito yung return nila in 1 month na nagtitrade to. So meron na siyang 40% na return, meron din 192% na return. Okay, so mataas ang risk nitong trader na to. So malaki yung niya. Kaya siguro din 10% lang yung mga
ano niya. And then investor is 30. Okay, so ganyan siya. So kung sa akin, kung kopya kayo, search nyo lang is price action chartist. Ayan, so makikita nyo rito price action chartist. Ayan, so ang return is 20%. Ayan, so yung katabi ko negative negative na. So 25% fee. Ayan, ang investor ko 4 pa lang. So kaka-start lang kasi namin ito. Mga 2 weeks pa lang yata siya nag-run. Okay, so ngayon pagka-click mo dyan, copy, select mo yung copy. Yan, I declare. Yan, tapos create investor account. Yan, create ka. Okay, so na-create na siya ng investor account. So balik tayo dun sa homepage natin. Okay, so punta tayo dun sa homepage, click lang natin tong back. Yan, sa members area. Yan, tapos lalabas siya ngayon dito. Ayun, so lumabas na itong, ayan, i-click ko lang tong login. Yan, so lumabas na ngayon yung investor account ko. So ito na siya. Okay, so itong investor account ko na to, okay, ito na ngayon yung lalagyan ko ng fund. Okay, so kung nag-deposit ako doon sa isa kong account, for example, itong account ko na to, dinepositohan ko ng 100. So ang gagawin ko lang, i-internal transfer ko lang to, ililipat ko dito. Kasi ito yung nakakopy na account. So ito kasing trade na to is a manual account. Okay, kumbaga parang sa manual account kasi ikaw yung nagti-trade. Okay, pero kung gusto mong iba yung mag-trade para sa iyo, kukopya lang yung trading account mo. So magke-create ka ng investor account, which is ito yon. So hindi ka makakapag-register kapag zero yung balance mo. So kailangan mo siyang depositohan. So for example, dyan, simula dito, okay, si-select mo yung internal transfer. Okay, so internal transfer, select mo yan. Okay, so kapag nag-select ka nyan, yan, so select account. So yung account na panggagalingan ng pera mo, tapos ilalagay mo kung magkano yung ita-transfer mo. Okay, so masisend na yun siya doon sa may dito sa investor account mo. Okay, tapos after nyan, babalik ka ngayon doon sa Explore XM Copy Trading. Okay, so pagbalik mo, okay, masiselect mo na ngayon yung copy. Okay, kasi yung balance kasi natin dito is 0 dahil kakagawa lang natin ng account. Okay, so kapag ka nag-select tayo doon, ayan, ayan, so kapag ka nag-check tayo ng copy, i-check lang natin to. Ayan, tapos stop loss, okay, tsaka profit. Ayan, so yung 50-50, ito ibig sabihin yan yung max na pwede mong i-TP. Okay, so kapag ka mas mataas naman din yung capital mo, so pwede mo rin siyang taasan ng max. Okay, so not guaranteed, both stop loss and take profit per copy trading are executed on best effort basis and are not guaranteed. Okay, in volatile market conditions, actual loss might exceed the stop loss level set. Okay, so minsan lalagpas siya dun sa stop loss or sa TP. Okay, so i-check mo lang to, agree ka dyan sa ganong system ni XM. Okay, so yung multiplier 0.01, ayan, so pwede mo siyang basahin. Okay, and then itong password, ito ibibigay ko sa inyo to privately kasi naka-private itong copy trade ko. Okay, so sa mga
gusto mag-invest, so private message nyo lang ako, tapos ibibigay ko sa inyo kung ano yung password nito. Okay, so ganun lang. Pagkalagay nyo ng password nito, then copy. Okay, so pag select nyo ng copy, okay na yon, manual na siyang nag-trade, automatic na siya nakaka-copy dito, kabilang na kayo doon sa investors. Okay, so pang 5 ka na pag nagkataon. Okay, so ngayon babalik ka ulit dun sa homepage. Okay, ayan. So sa members area, so i-monitor mo na lang to. Okay, itong account mo na to. Ayan, so meron yan ditong amount. Yan, 00 kasi siya, hindi natin siya dinipositohan, sinasample ko lang. So itong account na to, hindi nyo siya pwedeng i-login kasi dun sa MT5 kasi to eh. So nakalabas siya dun as MT5. Ayan o, MT54. Okay, kasi wala rin siyang login ID. Okay, wala siyang tawag dito, wala siyang password, wala siyang yung email, ganon. So dito nyo lang siya makikita. Okay, dito nyo na lang mamomonitor kung ilan na ba yung naging profit nyo, kung magkano yung balance nyo na. Kunyari 100, so kinabukasan nag-check ka, naging 120, naging 140, ganyan. So dito nyo lang siya makikita sa homepage nyo. Okay, so kapag ka naman gusto nyo nang kunin yung profit, okay, so select nyo lang ito, select option, so withdraw funds. Okay, so click nyo yung withdraw funds. Okay, so pag withdraw funds, so yan, pwede na kayong mamili ulit. So GCash, gusto nyo pumasok sa GCash, or pwede rin pumasok diretso sa bangko ninyo. Okay, so ganun lang siya kasimple guys. Madali lang ang paggawa ng account. Okay, so sa verification ng account, minsan pag nag-upload ka ng ID, kapag ka malabo, minsan nare-reject siya. Okay, so pagka na-reject siya, abangan mo sa email mo, kasi doon nila sinesend yung reply kung rejected yung ID mo. Okay, kung malabo yung pagkaka-picture mo, ganyan, or nakat yung ID. Okay, so may mga ganon, kaya nagkakaroon ng problema. Okay, so yun lang guys. So good luck sa atin at happy trading sa inyong lahat.